Angelica's point of view. May mga umaga na hindi ko na maalala kung kailan ako huling nagising nang walang iniintinding problema. Sa edad na 20, pakiramdam ko malapit na akong maubusan ng buhok sa dami ng problemang pasan ko. Yung tipong gigising ka lang dahil gusto mo, hindi dahil kailangan mo. Hindi dahil may batang umiiyak sa tabi mo o may sikmurang kumakalam na kailangan mong patahimikin. Sa amin, hindi uso yun. Sa totoo lang gusto ko nang sumuko sa buhay. Pero hindi pwede dahil sa akin umaasa mga kapatid ko. May mga magulang kami pero parang wala na rin. Wala silang pakialam sa amin. Parehong laging walang magulang namin. Kung hindi nagsusugal, umiinom. Kung hindi umiinom, may hinahabol na kung ano-anong bisyo. Umuuwi lang sila kapag kailangan kagaya ng pera, pagkain o kung ano mang pwede nilang makuha sa amin. Hindi ko na maalala kung kailan huling may inuwi si mama na grocery o kung kailan huling nagtanong si papa kung kumain na ba kami. Kaya ako nang pumalit. Ako nang ate, ako nang nanay at ako pang tatay. Sa umaga nagtitinda ako ng kakanin na ako rin ang gumagawa. Sa hapon, naglalabada ako sa mga kapitbahay. At sa gabi, kung may natitira pang lakas, nag-aaral ako gamit ang lumang libro na hiniram ko lang. Ate, gutom na ako. Mahinang boses ni Ben, ang unang sumalubong sa akin pagkadilat ko. Nakahiga siya sa tabi ko, yakap ang manipis na unan na halos wala ng laman. Namumugto ang mata niya, parang kahit sa panaginip, hindi siya pinatahimik ng gutom. Dahan-dahan akong bumangon para hindi magising si Ana na nasa kabilang gilid. Si Jake naman, wala na sa banig. Siguro'y nagising ng mas maaga para mag-igib ng tubig sa poso sa kanto. Sandali lang, bunso. Bulong ko habang hinahaplos ang buhok ni Ben. May kakainin tayo. Hindi ko alam kung paano pero sanay na akong magsinungaling sa mga kapatid ko. Hindi para lokohin sila, kung hindi para bigyan sila ng konting pag-asa kahit ilang minuto lang. Tumayo ako tinungo maliit naming kusina. Kung matatawag man yung kusina. Isang kahoy na mesa na tabing niyang paa. Isang lumang kalan na kailangan pang kalampagin bago gumana. At ilang pinggan na halos magkakaibang itsura. Binuksan kong lalagyan ng bigas. Wala. Humugot ako ng malalim na hininga at pilit pinakakalmang sarili. Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Hindi kapag may 3 batang umaasa sa akin. Ate, napalingon ako kay Jake na kapapasok lang. May hawak na 2 timba ng tubig. Basang damit niya sa pawis kahit umaga pa lang. Wala na tayong bigas. Mahina akong sabi. Sandali siyang natigilan saka napabuntong hininga. Kahit isang tasa, kahit konti ate. Wala na talaga Malungkot siyang napatango. Ganun kami palagi. Walang dramatikong reaksyon kasi kapag umiyak ka, wala rin namang magbabago. Ganun pa rin naman. Wala pa rin kaming bigas. May natira pa akong tinapay kahapon. Hatiin mo na lang para sa kanila ate. Napangiti ako kahit papano. Ikaw, kumain ka na ba? Busog pa po ako. Pareho kaming napatingin sa isa't isa. Pareho naming alam na nagsisinungaling siya. Lumapit ako't hinawakan ng balikat niya. Jake, hindi pwedeng palagi kang ganyan. Pwede mong sabihin sa akin ng totoo para mabigyan kita. Mas hindi pwedeng magutom sila ate. Sagot niya agad. Natahimik ako. Hindi ko na alam kung kailan naging ganito ang kapatid ko. 14 years old pa lang siya pero kung umasta, parang tatay na ng pamilya. Siguro dahil wala naman kaming maaasahang magulang. Ate! Muli kong narinig ang boses ni Ben mula sa loob. Huminga ako ng malalim bago bumalik sa kwarto. Kinuha kong tinapay na hinati ni Jake at iniabot sa kanila. Konti lang muna ha. Mamaya may masarap tayong kakainin. Sabi ko habang pilit na ngumiti. Talaga? Tanong ni Ana habang kumikislap ang mga mata. Oo naman. Sagot ko kahit hindi naman sigurado. Pinanood ko silang kumain. Dahan-dahan silang kumakain na parang gusto nilang patagalin ang bawat kagat. Parang alam nilang baka iyon ang huli nilang makain sa araw na yon. Tumalikod ako dahil hindi ko kayang panoorin ng matagal. Lumabas ako ng bahay at umupo sa sirang bangko sa labas. Mula ron, tanaw ko ang kalsadang puno ng alikabok. Ang mga kapitbahay na abala sa kanilang buhay.
at ang araw na unti-unting sumisikat na parabang walang pakialam sa mga tulad naming lumalaban araw-araw. Angelica! Napalingon ako sa sigaw mula sa kabilang bahay. Si Aling Nena yon, isa sa mga suki ko sa paglalaba. Oh, Nay! Sagot ko habang tumatayo. May labada ka ngayon, marami-rami. Sana'y matapos mo agad dahil kailangan ko ng damit. Tumango ako sa kana pangiti. Sige po, pupunta na ako. Bago ko umalis, sumilip muna ako sa loob ng bahay. Nakaupo si Jake sa tabi nila Ann at Ben. Kinakausap ang mga ito habang pinupunasan ang bibig nila. Ngumiti ako. Kahit papano hindi ako nag-iisa dahil nandyan ang kapatid ko. Naglakad ako papunta sa bahay nila Aling Nena. Dala ang pagod at pag-asa sa dibdib. Kailangan kong kumayod ngayon. Hindi pwedeng wala kaming kakainin mamayang gabi. Habang naglalaba ko, paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang isang bagay. Hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan ko kayang saluhin ang lahat? Bumuga ako ng hangin saka napahawak sa puso ko. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi dahil matapang ako, kung hindi dahil wala akong choice. Pagkatapos ng ilang oras, tapos na ang labada. Nanginginig ang mga kamay ko sa pagod, pero pinilit kong ngumiti nang iabot ni Aling Nena ang bayad. Salamat po. Angelica, tawag niya bago ako tuluyang makaalis. Bakit po? Mag-aaral ka pa rin ha? Sayang ke, magaling ka pa naman sa klase. Napangiti ako ng tipid. Opo. Pero sa loob-loob ko, alam kong mahirap yon. Hindi sapat ang pangarap kung gutom ka. Na imbis pambaon ko sa school, pangkain na lang namin. Pag uwi ko sa bahay, nadatnan kong tahimik ang loob. Tulog na ang kapatid kong si Ben. Si Ana naman, nakaupo sa sulok. Nagdodrawing gamit ang lapis na halos pudpud na. Ate! Masaya niyang sabi na makita ko. Ano yan? Tanong ko habang lumalapit. Drawing ko tayo. Sabi niya sabay pakita ng papel. 3 stick figure na magkakahawak ang kamay. Walang magulang namin. Napakagat ako sa labi. Ang ganda. Oh, asan si Jake? Sabi ko kahit naninikip ang dibdib ko. Lumabas po siya. Sabi niya hanap daw siya ng paraan para may ulam tayo. Dapat pala sinabi ko agad na nakapaglaba ako kaya may ulam tayo ngayong gabi. Magsasaing na muna ako ha. Kapag tapos na ako magluto ng ulam, gisingin mo na si Ben. Mamaya, nandito na rin si Jake. Mabilis akong kumilos kahit pagod ako. Nang matapos kaming kumain, nagtungo ako sa maliit kong kwarto sa kinuhang lumang libro doon. Binasa ko yun at pinag-aralan. Hiling ko na sana sa susunod na taon makapag-aral na ulit ako dahil pangarap ko talagang makapagtapos. Angelica's point of view. Dumaan ang 1 linggo. May mga gabing kahit walang bagyo, pakiramdam mo'y nilalamon ka ng dilim. Gabi na nang matapos ako sa huling labada ko at habang naglalakad pa uwi, damang-dama ko ang pagod na kumakapit sa bawat hakbang ko. Pero mas nangingibabaw ang iniisip ko kung anong maipapakain ko kila Ana, Jake at Ben pagdating ko sa bahay. Mahigpit kong hawak ang maliit na sobre sa kamay ko. Hindi yun kalakihan pero para sa amin, malaking bagay na yun. Ilang kilong bigas, konting ulam, sapat para hindi kami matulog na gutom kahit papano. Payapa ang kalsada, halos wala ng tao. Tanging ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag sa daan, pero hindi sapat para mawalang anino ng mga bagay sa paligid. Habang papalapit ako sa eskinita, may kung anong pakiramdam na bumalot sa akin. Parang may nakatingin, parang may sumusunod. Hindi ko agad nilingon, pinilit kong baliwalain. Pero nang marinig ko ang sunod-sunod na yabag sa likod ko, doon na ako kinabahan. Hoy! Nanindig agad ang balahibo ko sa katawan. Dahan-dahan akong humintot lumingon. Doon ko sila nakita. 3 lalaking nakatayo ilang metro lang ang layo sa akin. Mga mukhang hindi ko kailanman gugustuhing makasabay sa madilim na lugar. Kilala mo ba kami? Tanong ng isa habang dahan-dahang lumalapit. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Pero sa loob-loob ko, may kutob na ako kung sino sila. Hindi ka nagsasalita. Dagdag pa niya habang patuloy ang paglapit. Pero mukhang kilala mo kami. O baka kilala lang kami ng mga magulang mo. Napalunok ako. Doon ko na naramdaman ang lamig na gumapang sa katawan ko.
Matagal na naming hinahanap ang nanay at tatay mo. Singit ng isa pa. Pero mukhang magaling silang magtago. Ang galing talaga ng mga magulang mo. Walang kwenta. Wala po sila. Hindi ko alam kung nasan sila. Nanginginig ang boses kong sabi. Nagkatinginan sila bago sabay na tumawa. Isang tunog na mas nakakatakot kaysa sigaw. Hindi mo alam? Ulit ng isa sabay iling na parang naaawa. Ngunit halatang hindi naman totoo. Sinong magbabayad sa utang nila kung ganun? Hindi ako nakapagsalita agad. At kung wala sila, dugtong ng lalaki habang mas lumalapit. Pwedeng ikaw na lang pumalit. Parang nawalan ako ng hangin sa katawan. Wala akong kahit na anong pera. Kung meron man para yun sa mga kapatid ko, hindi ko naman pwedeng ibigay sa inyo. Wala na kaming pagkain. Ako lang inaasahan nila. Hindi kami interesado sa kwento mo. Malamig niyang sagot habang tuluyan na siyang huminto sa harapan ko. Ang interesado kami sa bayad. Ang laki ng utang sa amin ng mga magulang mo. Kaya dapat lang na magbayad sila. Napaatras ako. Patuloy lang ako sa pag-atras hanggang sa maramdaman kong pader sa likod ko. Wala na akong matakbuhan. Nakikiusap po ko. Sabi ko habang pilit kinukontrol ang boses ko kahit halos sumuko ng lakas ko. Maghahanap ako ng paraan. Nagtatrabaho pa ako. Babayaran ko pero hindi ngayon. Hindi sa ganitong paraan. Hindi na kami naghihintay. Putol niya sabay hawak sa braso ko. At doon ako kumawala. Hindi ko na inisip kung saan ako pupunta. Basta't ang alam ko, kailangan kong makaalis. Tumakbo ko papasok sa mas madilim na bahagi ng eskinita. Kahit pagod na ang katawan ko, mas malakas ang takot na bumabalot sa akin. Naririnig kong yabag nila sa likod ko. Mas mabilis, mas malapit. Tumigil ka! Huwag mo kaming takbuhan! Sigaw ng isa. Hindi ako tumigil. Mas lalo kong binilisan ang takbo ko. Pero sa pagmamadali ko, hindi ko napansin ang basang bahagi ng kalsada. Nadulasan pa ako at bumagsak ako ng malakas sa semento. Tumama ang tuhod at siko ko. Agad kong naramdaman ang hapdi ng sugat sa katawan ko. Napangiwi ako pero pilit akong bumabangon. Hindi pwedeng dito nila ako mahuli. Pero bago pa ako tuluyang makatayo, nanlabo ang paningin ko. Umiikot ang paligid, sumasabay sa malakas na tibok ng puso ko. Huling pumasok sa isip ko mga kapatid ko, hanggang sa tuluyan na akong mawala ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas nang magising ako. Ang una kong naramdaman ay ang lamig ng paligid. Pagdilat ko, puting kisame ang bumungad sa akin. Maliwanag ang ilaw at may amoy ng gamot. Nasa ospital na pala ako. Sinubukan kong bumangon pero agad akong napangiwi sa sakit ng katawan ko. Easy. Isang mababang boses ang nagsalita sa tabi ko. Napalingon ako at doon ko siya nakita. Isang lalaking nakasuot ng puting coat. Matangkad, gwapo, at may mga matang seryoso pero hindi malamig. Natulala ako sa kagwapuhan niya. Nasaan ako? Mahina akong tanong. Nasa ospital ka. You were brought here unconscious. May sugat ka sa tuhod at braso at medyo malakas ang impact ng pagkabagsak mo. Saglit akong natahimik, saka agad na pabalikwas kahit masakit. Ang mga kapatid ko, kailangan ko na umuwi. Mag-isa lang sila, wala silang kasama. Calm down. Putol niya nang may diin lang. You need to rest. Hindi pwede. Mabilis kong sagot habang pilit bumabangon. Kailangan ko na umuwi Wala silang kasama. Wala silang kakainin ngayon. Tumitig siya sa akin. Hindi siya nagsasalita at parang pinag-aaralan ako. Hindi ba pwedeng bukas na lang? Tanong niya. Umiling ako. Hindi pwedeng walang kasama ang mga kapatid ko ron. Hindi sila sanay na wala ako. Natatakot sila kapag gabi na tapos wala pa ako. At saka, gutom sila. Kailangan kong umuwi para asikasuhin sila. Muling binalot ng katahimikan ang pagitan namin. Tinitigan niya ako ng mas matagal. Tila parang may hinahanap sa mukha ko. Most patients in your condition would ask about themselves first. Pero ikaw, iba ang una mong inalala. Wala po kasi mag-aalaga sa kanila kung hindi ako. Sagot ko agad ng walang pag-aalinlangan. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Dok, pwede na po ba akong umalis? Kailangan po ako ng mga kapatid ko.
Huminga siya ng malalim bago sumagot. Against my advice, but I won't stop you. Bahagya akong napangiti. Salamat po, Dok. Tinulungan niya akong makababa ng kama. Maingat ang galaw niya para hindi ako masaktan lalo. Nadadama ko ang pagod sa katawan ko pero kailangan ako ng mga kapatid ko. Mag-ingat ka, sabi niya bago ko tuluyang makaalis. At kung sumakit ulit ang sugat mo, bumalik ka rito. Tumango ako. Opo, salamat po ulit, Dok. Bago ko lumabas, sandali akong napalingon sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa paraan ng pagtitig niya sa akin na parang hindi lang ako basta pasyente. Pero hindi ko na yun pinansin. Mas mahalagang naghihintay sa akin sa bahay. Hindi ko alam na iyon palang simula ng pagbabago. At hindi ko rin alam na makikita ko ulit ang lalaking yon sa mas masakit na sitwasyon. Pagdating ko sa bahay ng gabing yon, mabigat ang bawat hakbang ko. Hindi pa nawawalang hapdi ng sugat sa tuhod ko at damang-dama ko pa rin ang pagod na kumakapit sa katawan ko. Pero mas mabigat ang pakiramdam na bumalot sa akin habang papalapit ako sa pintuan. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at agad akong natigilan sa nakita ko. Nandun sila. Nakaupo sa lumang bangko si Papa, hawak ang bote ng alak. Habang si Mama naman, nakasandal sa pader. Halatang sabog pa sa kung ano man ang tinira niya. Amoy alak at usok ang buong bahay. Mas matapang pa kaysa dati. Ay, dumating na palang anak naming masipag. Sabi ni Mama sabay ngisi na parang wala siyang ginawang kasalanan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nasaan kayo nanggaling? Ba't hindi niyo man lang kami kinakamusta rito? Tanong ko na hindi ko na napigilan. Ilang linggo kayong wala. Na hindi niyo man lang inaalam kung kumain ba kami o hindi. Napatingin si Papa sa akin at medyo namumulang mata. Ang dami mong tanong. Wala kang respeto? Napatawa ako ng sarkastiko. Respeto? Para saan? Para sa magulang na iniiwan ng mga anak nila para magsugal at magbisyo? Angelica, huwag kang bastos ah. Bastos? Ulit ko. Kayo mga bastos. Kami ang pinapabayaan nyo. Mga anak nyo kami pero pinababayaan nyo kami. Ate, mahinang tawag ni Ana mula sa likod ko. Kumapit siya sa damit ko. Kasunod si Ben na tahimik lang pero halatang natatakot. Si Jake naman nakatayo lang sa gilid pero matalim ang tingin kila Mama at Papa. Dito lang kayo. Bulong ko sa kanila. Anong dala mo? Biglang tanong ni Papa sabay tingin sa dala kong supot. Pagkain para sa mga kapatid ko. Sagot ko. Tumayo siya at lumapit sabay agaw ng supot sa kamay ko. Amin na yan. Kami ang mga magulang rito. Para sa mga bata yan. Pigil kong sabi habang sinusubukang bawiin. Tumigil ka. Wala kang galang. Sabi niya sabay tulak sa akin. Napaatras ako't napahawak sa mesa para hindi matumba. Ate! Sigaw ni Jake na agad akong nilapitan. Okay lang ako. Sabi ko kahit hindi. Pinanood ko silang kainin ng pagkain dapat sana. Para kila Ana at Ben. Mga walang hiya. Walang pakialam. Parang wala silang nakikitang mali sa ginagawa nila. Tahimik lang akong nakatayo pero sa loob ko, may kung anong gustong sumabog. Hindi na ako nag-aksaya ng sasabihin. Kinuha ko sila Ana at Ben at pinatulog ko na lang sila. Si Jake, nanatiling gising, nakaupo sa tabi ko. Hindi na sila magbabago. Mahina niyang sabi. Hindi ako sumagot kasi alam ko naman yon. Pero masakit pa rin tanggapin. Kinabukasan, maaga akong nagising. Mabigat ang ulo ko pero bumangon pa rin ako para maghanda ng kahit anong makakain ng mga kapatid ko. Tumahimik na ang bahay dahil wala na sila Mama at Papa. Parang walang nangyari kagabi at basta na lang silang umuwi. Siguro dahil nagutom na sila. Huminga ako ng malalim at sinubukang kalimutan ng lahat. Hindi ko pwedeng hayaan na masira ang araw namin dahil sa kanila. Pero hindi pa pala tapos ang lahat. Biglang may sunod-sunod na malalakas na katok sa pinto. Parang may hinahabol. Ate! Tawag ni Ben agad na takot. Lumapit ako sa pinto at bahagyang binuksan. At doon ko sila nakita. Ang tatlong lalaking mula kagabi. Kaya't nanlamig ang buong katawan ko. Magandang umaga. Sabi ng isa. May halong pangiinsulto ang ngiti. Mukhang hindi ka pa rin handang magbayad ah. Anong kailangan nyo?
Diretsa kong tanong kahit nanginginig ng kamay ko. Bayad, sagot niya. O kung wala, kukuha kami ng kapalit. Sinabi ko na sa inyo wala akong pera. Sagot ko. Magbigay na lang kayo ng oras. Wala ng oras. Putol niya. Tinulak nilang pinto at pumasok sa loob na parang silang may-ari ng bahay. Ate! Bulong ni Ana habang kumakapit sa akin. Dito lang kayo. Sabi ko. Asan bang mga magulang mo? Tanong ng isa habang umiikot ang tingin sa loob. Wala, umalis sila. Sagot ko. Hindi na kami nagulat. Sabi niya sabay tawa. Sanay na kaming tinatakbuhan ng mga tulad nila. Maya-maya pa'y dumating na sila mama at papa. Ah, sakto. Sabi ng isa sa mga lalaki. Nandito na pala kayo eh. Napatingin ako sa kanila. Umaasang kahit papano ipagtatanggol nila ako. Pero mali ako. May pera na ba kayo? Nagkatinginan sila mama at papa. Wala pa. Sagot ni papa. Pero may paraan naman kami para makabayad. Kumunot ang noo ko. Anong paraan? Hindi siya tumingin sa akin. Hindi ba't sabi niyo kahit ano basta mabayaran lang ang utang namin? Tanong niya sa mga lalaki. Tumangwang isa. Oo. Huminga si papa ng malalim. Siya na lang. Parang huminto ang mundo ko sa sinabi ni papa. Si Angelica. Dagdag niya sabay turo sa akin. Dalhin niyo na siya. Ibenta niyo kung kanino niyo gusto. Papa! Mahina akong sabit hindi makapaniwala. Ano sinasabi mo? Wala tayong choice. Sagot niya na parang normal lang na ibenta ako. Hindi ako gamit. Sigaw ko. Hindi niyo ako pwedeng ibenta. Tumahimik ka. Sabi ni mama. Mas makakabuti pa ito kaysa naman wala kaming maibayad. Ano? Gusto mong isa sa mga kapatid mong ibenta ko? Nanginginig ang kamay ko sa matinding galit. Wala talaga kayong awa sa amin. Lalong-lalo na sa akin na naging magulang sa mga kapatid ko. Puro bisyo nyo na lang inaatupag nyo. Sana hindi kayo nag-anak kung hindi nyo kami kayang buhayin. Hindi na nagsalita sila mama at papa. Parang wala nga lang silang narinig. Habang ako'y napaluhan na lang sa matinding galit. Dahil kitang-kita ko sa mga mata nila na sigurado sila sa gusto nilang gawin sa akin. Dinala nila ako sa isang lumang warehouse sa dulo ng kalsada. Malayo sa mga bahay at halos walang ilaw sa paligid. Amoy kalawang at alikabok ang hangin. At bawat hakbang ko papasok, parang mas lalo akong nilalamon ng takot. Hindi ako makawala sa pagkakahawak nila sa braso ko dahil mahigpit. Dito na yan, sabi ng isa habang tinutulak akong papasok. Sa loob, may iilang ilaw na nakasabit sa kisame. Sapat lang para makitang paligid, pero hindi sapat para mawalang pakiramdam na may masamang mangyayari. Nandun na sila mama at papa. Nakatayo sa gilid na parang mga estrangherong nanonood lang sa kung anong mangyayari sa akin. Papa! Mahina akong tawag. Umaasang kahit papano may matitira pa ring awa sa kanila. Hindi siya tumingin sa akin. Parang hindi niya ako anak. Magkanong utang? Tanong ng isa sa mga lalaki. Nakaharap sa kanila. Sinabi ni Papang halaga. At labis akong nagulat dahil napakalaking pera noon. Saan nila dinala yun? Sa bisyo nila? Ganun kalaki? Kalahating milyon? At sinong bibili? Tanong ng lalaki habang nakahalukip-kip. May interesado. Sagot ng isa sabay sulyap sa labas. Ilang segundong katahimikan ang bumalot hanggang sa marinig ang pagdating ng sasakyan. Tumigil to sa tapat ng warehouse. At lahat kami napatingin sa bukas na pinto. Bumaba ang isang lalaki. At nang tuluyan kong makita ang mukha niya, parang may kung anong humigpit sa dibdib ko. Dahil iyon ay walang iba kung hindi ang doktor na gumamot sa akin. Hindi ko alam kung paano siyang napunta rito. Hindi ko alam kung bakit siya kasama sa ganitong klaseng usapan. Pero habang papalapit siya, ibang pakiramdam ko. Hindi ko ugaling makipagtransak sa ganito. Malamig niyang sabi habang tinitingnan ang paligid. Saka ang mga lalaking kaharap niya. Kaya siguraduhin yung hindi nasasayang ang oras ko. Hindi ka magsasayang ng oras, sagot ng isa. Magandang babae ang ibibigay namin sa'yo.
At sa tingin namin wala pang bahid ng karumihan. Tumingin si Clark sa kanila, saka dahan-dahang ibinaling ang tingin sa akin. At doon ako napako. Hindi yun katulad ng tingin ng ibang lalaking nakita ko. Walang halong pagnanasa sa mga mata niya. Magkano? Tanong niya. Sinabi ng lalaki ang halaga at hindi man lang siya nagpakita ng reaksyon. Parang normal lang yun sa kanya. Kaya naisip ko, baka mayaman talaga ang doktor na ito. Okay din, ako nang bibili sa kanya. Hindi! Agad kong sabi habang pilit kumakawala sa pagkakahawak sa akin. Hindi ako papayag. Hindi niyo pwedeng gawin to. Tumigil ka. Mariing sabi ni Papa mula sa gilid. Ito lang ang paraan, kaya huwag ka na mag-inarte. Para di naman yan sa'yo, para maging maayos ang buhay mo. Napalingon ako sa kanya. Hindi makapaniwala. Anak mo ko. Paano mo nagagawa to? Nanginginig ang boses kong sabi. Pero hindi na siya sumagot at hindi na tumingin sa akin. At sa sandaling yun, parang tuluyan nang nawalang huling piraso ng pag-asang pinangahawakan ko. Napapikit ako sandali. Pilit kinakalmang sarili ko kahit gusto ko nang sumigaw, tumakbo at lumaban. Ngunit maya-maya lang, may narinig kaming ingay mula sa labas. Sunod-sunod na yabag ng mga tao. Pulis! Huwag kayong gagalaw! Nagkagulo ang paligid. Biglang pumasok ang mga pulis habang nakatutok ang baril sa mga lalaki. Mabilis nilang pinusasan ng 3 naniningil, pati sila Mama at Papa. Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Mama habang pilit kumakawala. Illegal trafficking a person and illegal gambling operations. Sagot ng isang pulis. Matagal na namin kayong minamanmanan. Napatingin ako kay Clark at hindi makapaniwala. Habang siya, tahimik lang. Doc, salamat sa cooperation. Sabi ng isa sa mga pulis sa kanya. Doon ko tuluyang naintindihan. Hindi niya ako binili. Ginamit niyang sitwasyon para mahuli sila. Napahawak ako sa sarili ko. Parang doon lang nag-sink in ang lahat. Hindi ako ibinenta. Mahina akong tanong. Halos hindi ko marinig ang sarili ko. Lumapit si Clark sa akin. Kalmado pa rin ang ekspresyon. Hindi. Sagot niya. Walang bibili sa'yo. Pero hindi ka na pwedeng magpabalik-balik sa inyo. Dahil kahit hindi ako naglabas ng pera para bilhin ka, ako pa rin ang nagligtas sa'yo. At ikaw naman ang may utang na loob sa akin. Napalunok ako ng laway. Kahit na ganun, bahagyang nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Dahil totoo namang siya pa rin ang nagligtas sa akin. Paano ang mga kapatid ko? Agad kong tanong. Sandali siyang natahimik bago sumagot. Nasaan sila? Nasa bahay. Sila lang ang nandun eh. Tumangu-tango siya. Then we'll make sure they're safe. Pero wala na kaming magulang. Nakakulong na sila. Sa bagay kakayanin ko naman sigurong buhayin sila. Sabi ko na lang kahit alam kong mahirap yon. Tumingin siya sa akin ng diretsyo sa mga mata ko. Napakurap ako dahil tila tumatagos sa loob ko ang titig niya. Huwag kang mag-alala. Ako munang bahala sa inyo. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? I'll take legal guardianship. Paliwanag niya. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. May takot at pangamba. Pero kahit na ganun, may kakaibang pakiramdam na pumasok sa dibdib ko. Parang may dumating na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos nito. Pero kahit na ganun, masaya akong nakaligtas ako mula sa mga magulang kong walang awa. 3 araw ang lumipas mula nang mangyari ang lahat. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip kung paano kaming napunta sa ganitong sitwasyon. Dahil sa loob lang ng ilang araw, biglang nagbago ang takbo ng buhay namin. Mula sa halos wala kaming makain at araw-araw kaming nag-aalala kung saan kukuha ng susunod na pagkain. Ngayon ay nasa loob kami ng sasakyan ni Clark, papunta sa bahay niya kasama sila Ana, Jake at Ben. Nahalatang hindi mapakali sa sobrang kuryosidad, habang ako naman tahimik lang sa tabi niya. Dahil hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman sa lahat ng ito. Habang papasok ang sasakyan sa isang malaking gate, hindi ko mapigilang mapatitig sa paligid. Dahil maayos ang daan, magandang paligid, at may mga halaman na halatang inaalagaan araw-araw.
Kaya lalo akong napaisip kung anong klaseng buhay meron ng lalaking ito. Dahil hindi to pangkaraniwan at hindi rin to basta-basta. Nandito na tayo, sabi ni Clark habang pinatigil ang sasakyan sa harap ng bahay. Napatingin ako sa mismong bahay at hindi ko napigilang mapatulala dahil sobrang laki nito. At hindi lang basta malaki, kung hindi mukhang mamahalin ang bawat parte. Mula sa pintuan hanggang sa mga bintana. At sa laki nito, parang hindi ko na mahanap kung saan magsisimulang tumingin. Ate, ang laki ng bahay. Grabe, sobrang laki. Sabi ni Ana habang nakahawak sa braso ko. Oo, sagot ko kahit ako mismo ay hindi rin makapaniwala. Pagkababa namin ng sasakyan ay may 4 na taong lumabas mula sa loob ng bahay at sabay-sabay na bumati kay Clark. Mukhang sanay na sanay ito sa ganitong eksena. Kaya doon ko mas lalong napagtanto na hindi talaga simpleng doktor ang lalaking ito. Sir, nakahanda na pong mga kwarto, sabi ng isa sa kanila. Tumango si Clark at saka kami nilingon. Alika, ipapakita ko sa inyo. Pumasok kami sa loob at mas lalo akong natulala dahil malawak ang sala. Magaganda ang mga gamit at halatang mahal ang lahat ng nakikita ko. Kaya hindi ko napigilang mapaisip kung paano kami napunta sa ganitong lugar. Samantalang ilang araw lang ang nakakalipas nag-aalala pa kami kung saan kukuha ng kakainin. May kanya-kanya kayong kwarto, sabi ni Clark habang paakyat kami sa hagdan. Napahinto ako sandalit na patingin sa kanya. Isa-isa po? Oo, sagot niya na parang normal lang yon. Isa-isa niyang binuksan ang mga pinto. At bawat pagbukas ay may kasamang sigaw ng tuwa mula kila Ben at Ana. Hindi sila sanay sa ganitong klase ng kwarto na may sariling kama, malinis na CR at mga gamit na maayos. Ate, sa akin na talaga to? Kwarto ko na po ba talaga ito? Tanong ni Ana habang paikot-ikot sa kwarto na ito. Oo, may kanya-kanyang kwarto na kayo. Sagot ko habang nakangiti kahit may kung anong bigat sa dibdib ko. Si Ben naman, tumalon-talon agad sa kama at panay ang tawa. Habang si Jake ay tahimik lang na pumasok sa kwarto niya. Pero nakita ko ang bahagyang pagliwanag ng mukha niya. Kaya alam kong masaya rin siya. Kahit hindi siya kasing expressive ng dalawa. Naiwan akong nakatayo sa hallway hanggang sa tawagin ako ni Clark at itinuro ang kwarto ko na nasa dulo. Dahan-dahan akong naglakad papunta ron at pagpasok ko, napahinto ako dahil mas maayos at mas malaki yon kesa sa inaasahan ko. Doon ko lalong naramdaman na ibang klase ang yaman ng meron si Clark. Hindi naman namin kailangan ng ganito, parang sobra naman yata to, sabi ko habang nakatingin sa paligid. Kailangan nyo. Ayaw mo bang maranasan ng mga kapatid mong ganitong klase ng buhay? Gusto mo bang sa banig lang kayo natutulog? Sagot niya. Napatingin ako sa kanya. Nasanay kami sa ganung higaan Pero gusto ko syempreng maranasan nila ang marangyang buhay. Huwag ka nang bumalik sa ganun. Huwag mong hayaang maranasan ng mga kapatid mong ganung buhay. Ang walang makain, ang hindi maayos na higaan. Sagot niya. Hindi ako nakasagot dahil hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot sa sinasabi niya. Lumipas ang maghapon na halos hindi ko namalayan dahil abala ako sa pag-ayos sa mga gamit ng mga kapatid ko. At panigurado na komportable sila sa bagong lugar habang sila naman hindi pa rin mawalang saya sa muka. Dahil ngayon lang sila nakaranas ng ganitong klase ng buhay. At habang pinanonood ko sila, ay hindi ko maiwasang mapaisip na kung hindi dahil kay Clark, baka kung ano nang nangyari sa amin. Pagsapit ng gabi, tulog na sila Ann at Ben, habang si Jake ay nasa kwarto niya na abala sa cellphone. Ako naman, bumaba sa sala dahil hindi ako makatulog. Doon ko nakita si Clark na nakaupo habang may hawak na tablet at parang may iniisip. Hindi ka pa natutulog, sabi niya nang mapansin ako. Hindi pa po ako inaantok, siguro naninibago lang. Sagot ko habang umuupo sa tapat niya. Kamusta ang mga kapatid mo? Tanong niya. Masaya po sila. Sagot ko. Ngayon ko lang sila nakita na ganito kasaya Tumango siya. Good to hear. Natahimik kaming sandali hanggang sa hindi ko na napigilan ang tanong na kanina ko pang iniisip. Bakit niyo po ito ginagawa?
Hindi niyo naman kami kilala. Tumingin siya sa akin bago sumagot. Nakita ko kung papaano mong unahin ang mga kapatid mo kesa sa sarili mo. Hindi yun basta-basta. At isa pa, talagang matagal nang minamanmanan ng kaibigan kong pulis sa mga lalaking yun. Nagkataon lang na pati ang mga magulang mo, gumagawa rin ng iligal at nagbibisyo pa. Salamat ho sa ginawa nyo. Niligtas nyo kami sa mga magulang namin. Talagang nilamon na ng drogang utak nila. Sandali siyang natahimik bago muling nagsalita. Angelica, tawag niya. Bakit po? May gusto kong sabihin sa'yo. Sabi niya ng seryoso. Ano po yun? Gusto kitang pakasalan. Parang biglang tumahimik ang paligid at hindi ko agad naintindihan ang sinabi niya. Para akong nabingin ng ilang segundo. Hindi po magandang biro yan. Sabi ko. Hindi ako nagbibiro. Kung papayag ka, ako nang bahala sa iyo at sa mga kapatid mo. Pag-aaralin ko sila at sisiguraduhin kong hindi na kayo maghihirap. Ito na lang ang kapalit na ginawa kong pagliligtas sa iyo. Hindi niyo po ako mahal at hindi ko rin kayo mahal. Hindi ba ang mga taong kinakasal mahal dapat ang isa't isa? Hindi na kailangan yan ngayon. Ang kailangan mo ngayon, masiguradong hindi na kayo makakaranas pa ng matinding gutom at hirap. Sagot niya. Natahimik ako dahil hindi ko alam kung anong sasabihin. Napaisip na ako sa sinabi niya. Hindi kita pipilitin. Ikaw pa rin na magdidesisyon. Napapikit ako sandali at bumalik sa isip ko ang lahat ng nangyari sa amin. Ang hirap, ang gutom, ang takot at ang posibilidad na kung hindi siya dumating, baka napunta ako sa mas masamang tao. Gusto ko lang na maging maayos ang buhay ng mga kapatid ko. Ayoko nang makita pa silang umiiyak dahil sa matinding gutom. Alam ko, kaya nga ito ang alok ko sa'yo. Ang alok na makakapagpabago ng buhay niyo. Huminga ako ng malalim dahil alam kong ito ang desisyong hindi ko pwedeng baliwalain. Hindi ko siya mahal at hindi ko pa siya lubos na kilala. Pero alam kong hindi siya masamang tao. At sa sitwasyon namin, sapat na yon. Sige po, sabi ko sa wakas. Papayag akong maging asawa mo. Tumingin siya sa akin na parang sinisiguro kung seryoso ako. Sigurado ka na ba dyan? Tanong niya. Tumango ako sa katipid ng ngumiti. Para sa mga kapatid ko, para maging maayos ang buhay namin, pumapayag akong magpakasal sa inyo. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Clark's Point of View. Sa edad kong 35, marami na akong nakita at nakilalang babae. Hindi lang bilang doktor kung hindi bilang isang lalaking matagal nang inaasahang makakapag-asawa. Pero hindi kailanman nagmadali dahil para sa akin, hindi sapat ang kagandahan, hindi sapat ang kayamanan, at lalong hindi sapat ang pagiging perpekto sa paningin ng iba kung wala namang laman ang pagkatao ng isang babae. Ilang taon na rin akong nilalapitan ng iba't ibang klase ng babae. May mga sosyal na sanay sa mamahaling bagay. May mga modelong alam ang bawat anggulo ng mukha nila. Pero hindi alam kung paano makipag-usap ng may sense. At may mga anak mayaman na ang iniisip lang kung papaanong mas mapapaganda ang buhay nila gamit ang pera ng ibang tao. Hindi ako naging interesado sa kanila. Hindi dahil may mali sa pagiging maganda o maayos ang buhay nila, kung hindi dahil pare-pareho silang may isang dahilan kung bakit lumalapit sa akin. Gusto pa nila ng maraming pera, pangalan, at kung anong material na maibibigay ko sa kanila. Kaya sa kabila ng lahat na meron ako, nanatili akong mag-isa sa buhay. Hanggang sa dumating si Angelica. Sa unang pagkakataong nakita ko siya sa ospital, sugatan, pagod. Pero ang unang tanong ay tungkol sa mga kapatid niya at hindi tungkol sa sarili niya. Doon ko na napansin na iba siya. Hindi siya katulad ng mga babaeng nagpapapansin agad sa akin. Priority niya ang pamilya niya. At iyon ang bagay na matagal ko nang hinahanap sa isang babae. Hindi ko agad inisip ang kasal nun. Pero habang lumilipas sa mga araw at mas lalong nakikilala ko siya, kahit sa simpleng paraan lang ng pagmamasid, mas lalo akong nakumbinse na siyang klase ng taong kaya kong pagkatiwalaan. Hindi siya perpekto, hindi rin siya sanay sa mundong ginagalawan ko. Pero totoo siya. At sa dami ng taong nagkunwari sa harap ko, yun ang pinaka-importante. Kaya hindi ako nagdalawang isip nang ialok ko ang kasal sa kanya. Sigurado ka bang gusto mo kong pakasalan?
Wala ako nang meron ka. Walang-wala ako sa mga babaeng nakikilala mo. Tanong niya sa akin habang nasa terrace kami. Bakit ka ba ganyan sa sarili mo? Don't say that. Kagaya ng sinabi ko, I don't like them. Ayoko sa babaeng walang alam. Does a rich man really have to marry a rich woman? I don't think so. Kaya ikaw ang inalok ko ng kasal. Mahal kong pamilya mo. Kaya naniniwala akong magiging mabuti kang magulang. Nag-iwas siya ng tingin habang ako nakatitig lang sa kanya. Habang pinagmamasdan ko siya, mas lalong lumilitaw ang ganda niya. Huwag mong maliitin ang sarili mo dahil hindi ka katulad ng mga babaeng sinasabi mo. Oo, may pera nga sila at mayaman, pero wala naman silang puso. Wala silang pakialam sa ibang tao, even their own family. Tama ka, dapat hindi ko nga minamaliit ang sarili ko. Salamat sa iyo, Clark. Tipid akong ngumiti saka siya tinapik sa balikat. Kahit wala pang isang linggo ko siyang kasama sa bahay, pakiramdam ko may malalim na damdamin ang nabubuo sa puso ko. Makalipas ang isang linggo, naganap ang engrandeng kasalan namin. Hindi ko tinipid. Gusto kong maibigay sa kanya ang bagay na hindi niya naranasan. Hindi para ipakita kung gaano ako kayaman, kung hindi para iparamdam sa kanya na espesyal siya. Nakarapat-dapat siyang makatanggap ng ganitong klase ng pagtrato. Sa isang beach resort sa Palawan ginanap ang kasal. Sa harap ng dagat na malinaw ang tubig at buhangin na halos pino sa paa. Maaga pa lang, abala ng lahat sa paghahanda. Ang mga bulaklak, maayos ang pagkakaayos. Ang mga ilaw nakasabit sa paligid. At ang tunog ng alon, parang natural na musika para sa araw na yun. Nakatayo ako sa harap habang hinihintay siya. Hindi ako kinakabahan sa paraang inaasahan ng iba, pero may kakaibang saya sa dibdib ko. Alam kong hindi ito kasal na bunga ng pagmamahal, pero alam kong mauuwi ito sa magandang pagsasama. At nang makita ko siyang naglalakad palapit sa akin, simple pero maayos ang ayos. Walang labis na make-up at walang pilit na ngiti. Doon ko muling napatunayan sa sarili ko kung bakit siyang pinili ko. Hindi siya kailangang magbago para magustuhan. Sapat na siya kung ano siya. Maayos ang naging seremonya. Walang aberya at walang drama. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon ng salo-salo na masaya para sa mga kapatid niya. Dahil yun ang unang beses na naranasan nilang maging bahagi ng ganitong klase ng okasyon. Nakita ko kung gaano kasaya ang mga kapatid niya. At nakita ko rin si Angelica na masaya. Kinabukasan, yun ang honeymoon namin. Pero para sa akin, hindi yun tungkol sa kung anong inaasahan ng karamihan. Ayoko siyang pilitin sa bagay na ayaw niya pang gawin at nire-respeto ko siya. Buong araw kaming nasa beach kasama ang mga kapatid niya. Naglakad kami sa dalampasigan, kumain sa tabing dagat at hinayaan ko silang maranasan ng mga bagay na dati hindi nila maabot. Ate, ang sayo-saya! Sigaw ni Ben habang tumatakbo sa buhangin. Napatingin si Angelica sa akin na halatang nagtataka. Hindi ba dapat tayo lang? Tanong niya. Umiling ako. Mas gusto kong kasama sila. Pero honeymoon natin hindi ba? Di ba dapat mag-asawa lang yun? Kasi Dagdag niya. Oo, tama ka. Pero alam kong ayaw mo pa, di ba? At nire-respeto ko yun. Kahit nakasal na tayo at mag-asawa, pwede naman tayong wag munang mag-honeymoon. Saka na lang kapag ayos na sa'yo. O kaya kapag mahal mo na ako. Napatahimik siya. Alam kong hindi niya yun inaasahan. Siguro iniisip niya na may kapalit ang lahat ng ito. Pero wala talaga dahil gusto ko lang siyang itrato ng tama. Habang pinanonood ko silang magkakapatid na masayang naglalaro sa tubig, napansin kong mas masaya si Angelica kumpara noong mga nakarang araw. Salamat, Clark, bigla niyang sabi. Napalingon ako sa kanya. Para saan? Sa lahat. Hindi ko inaasahan na ganito. Salamat sa pagrespeto mo sa akin at sa tingin ko hindi magiging mahirap sa akin na mahalin ka. Mabuti ka sa amin at lalong-lalo na sa akin. Bihira lang ang lalaking kagaya mo. Tumango ako ng bahagya. Hindi mo kailangang magpasalamat. Pero kailangan. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi namin mararanasan ang ganitong klase ng buhay. At kung may hindi ka gusto, sabihin mo lang. Ayokong napipilitan ka lang sa mga bagay na ayaw mo. Napatingin siya sa akin na parang nagugulat sa sinasabi ko. Hindi naman ako napipilitan, lalo na sa kasal na ito.
Siguro sabihin na lang natin nag-a-adjust lang ako sa ngayon. I know and I understand. Just promise me kapag may ayaw ka o gusto, akong bahala sa'yo. Sa sandaling yun, alam kong tamang naging desisyon ko. Tamang babaeng pinili kong pakasalan. At kahit wala pa siyang nararamdaman para sa akin, alam kong darating yun sa tamang panahon. 1 buwan pang lumipas mula nang ikasal kami ni Angelica. Pero sa loob ng panahong yun, mas marami akong napansin kesa sa ilang taon kong pakikisalamuha sa ibang tao. Hindi ko naman inaasahan na magbabago agad ang takbo ng araw ko dahil sanay ako sa routine ko bilang doktor. Maaga akong pumapasok, inuunang trabaho. At kung may oras man, doon ko lang naiisip ang sarili ko. Pero simula nang makasama ko siya sa iisang bahay, unti-unting nag-ibang priority ko nang hindi ko namamalayan. Napansin ko na mas maaga akong umuwi. Dati, kahit tapos na ang duty ko, nagtatagal pa ako sa ospital. Nag-check ng reports o kaya nag-iikot para siguraduhin na maayos ang lahat. Pero ngayon, kapag natapos ko ng dapat kong gawin, wala na akong dahilan para magtagal. Hindi ko man aminin sa iba pero alam ko sa sarili ko na gusto ko nang umuwi. Umuwi para makita siya. Doc, uuwi na po agad kayo? Tanong ng isang nurse habang inaayos kong huling chart na hawak ko. Yes, sagot ko habang tinatapos ang ginagawa ko. Mukhang naging maaga na po yata palagi ang uwi niyo Yes, hinihintay kasi ako ng asawa kong maganda sa bahay. Proud kong sabi. Kinuha kong coat-coat lumabas ng ospital, diretso sa kotse. Habang nagmamaneho, hindi ko iniisip ang trabaho. Hindi katulad dati na kahit pauwi na ako, dala ko pa rin sa isip ko mga cases at pasyente. Ngayon, iisa lang nasa isip ko, si Angelica. Pagdating ko sa bahay, agad akong sinalubong ng tanawin na unti-unti nang naging normal sa akin. At iyon ay ang makitang asawa ko. Pagpasok ko, agad kong naamoy ang pagkain. Ayan na si Kuya Clark! Sigaw ni Ben mula sa sala habang nakaupo sa carpet at may hawak na laruan. Napatingin ako sa kanya. Kumain na kayo? Opo, pero may pagkain pa para sa'yo. Sabay po kayong kakain ni ate. Masaya niyang sagot. Napangiti ako ng bahagya. Hindi ako sanay na may naghihintay sa akin. Pero ngayong meron na, napagtanto kong masarap pala sa pakiramdam. Nasaan ang ate niyo? Tanong ko. Nasa kusina po, sagot ni Ana. Doon ako dumiretso at mabilis na lumakad. Pagpasok ko sa kusina, nakita ko siyang nakatalikod. Abala sa pag-aayos ng pagkain sa mesa. Simpleng t-shirt lang ang suot niya at nakatali ang buhok. Walang kahit na anong effort para mag-ayos. Pero sa paraan ng kilos niya, hindi ko maiwasang mapatingin ng matagal. Napakaganda niya. Dumating ka na pala, sabi niya nang maramdaman niyang naroroon ako. Kumain ka na ba? Hindi pa, kasi gusto kong sabayan ka. Alam ko kasing malungkot kumain mag-isa. Napangiti ako sa sinabi niya at hindi maiwasang kiligin. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Paano kung late na akong umuwi? Gusto kong gawin, sa kabilang asawa mo, responsibilidad ko yun. Kaya gusto kong asikasuhin ka. Doon ako natahimik. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ako sanay na may gumagawa ng ganito para sa akin ng kusa. Kaya talagang nagdidiwang ang loob ko. Umupo ako sa mesa at siya naman ay tahimik na naupo sa tapat ko. Tikman mo, sabi niya habang inaabot ang ulam. Sinunod ko. At kahit simpleng luto lang yun, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano ito kasarap. Masarap, sabi ko habang nakangiti. Napatingin siya sa akin at halatang nagulat. Talaga? Tumango ako. Oo, ngayon lang ako nakatikim na ganitong simpleng lutong bahay pero ang sarap pala. Sa simpleng sinabi kong yun, napangiti na agad siya. Na para bang masyado ko siyang pinuri at iyon ang nagustuhan ko sa kanya. Marunong siyang magpahalaga sa mga simpleng bagay. Pagkatapos kumain, kusa niyang kinuha ang plato ko. O bakit? May kasambahay ako rito na dapat gumagawa nito. Alam ko yon, pero kasi hindi ako mapakali nang walang ginagawa. Kagaya nga ng sinabi ko, nag-a-adjust pa ako. Sanay kasi akong kumikilos talaga. Hindi na ako nagsalita pa, lalo pat alam kong nasanay siyang kumilos sa gawaing bahay. Pinanood ko siyang maghugas ng pinggan. Malinis at talagang maayos siyang maghugas. Dumaan pang ilang linggo, naabutan ko siyang nag-aaral sa sala isang gabi. May hawak na libro at nakakunot ang noo habang iniintindi ang binabasa.
Anong binabasa mo? Tanong ko nang lapitan ko siya. Advanced study lang, para kapag nakapag-enroll ako next year hindi ako mahirapan. Tumango ako. Kung may kailangan ka sabihin mo lang sa akin. Huwag kang mahihiya o kung gusto mo ng tutor magsabi ka lang. Hindi na, kaya ko to. At mas gusto kong mag-aral mag-isa para mas matuto pa ako. Sa sumunod na gabi, nadatnan ko naman siyang inaantok na habang nag-aaral. Nakasandal sa sofa at halos mahulog ng libro sa kamay niya. Lumapit ako at dahan-dahang kinuhang libro. Matulog ka na, sabi ko. Nagmulat siya ng mata at agad umayos ng upo. Ay, pasensya na. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Okay lang, pero wag mo namang pilitin ang sarili mo. Marami pa namang araw para makapag-aral ka. Sa bagay, tama ka nga. Tumayo siya, pero bago siya tuluyang makaalis ay napahinto siya. Good night, Clark, sabi niya sabay ngiti. Napatingin ako sa kanya. Good night, sagot ko. At habang pinanonood ko siyang umakyat ng hagdan, hindi ko maiwasang mapangiti. Hindi ko na maitatanggi na sa loob ng isang buwan, unti-unti siyang naging bahagi ng araw ko. At alam ko sa sarili ko na mahal ko na siya. Angelica's point of view. 3 buwan nang lumipas mula nang ikasal kami ni Clark. Kung nung una puro pag-aalinlangan at pag-a-adjust ang nararamdaman ko, ngayon, unti-unti ko nang napapansin na nagiging normal na sa akin na nandyan siya araw-araw. At mas naiintindihan ko na kung anong klaseng tao siya. Dahil hindi lang sa maginhawang buhay umiikot ang kabutihan niya. Kung hindi sa paraan kung paano niya ako tratuhin, kahit sa mga simpleng bagay. Hindi siya pabida. Hindi rin siya mahilig magsalita ng kung ano-ano. Pero sa bawat kilos niya, dama ko na totoo siya. Kahit pagod siya galing sa trabaho, hindi siya dumediretso sa kwarto para magpahinga agad. Lagi muna siyang dumadaan kung nasan ako. Tinitingnan kung anong ginagawa ko. At kung may kailangan ba ako kahit hindi ko naman hinihingi. Isang gabi, nasa kusina ako't abalang paghahanda ng hapunan habang nasa kwarto sila Anna at Ben. At si Jake naman, nag-aaral. Nakafocus ako sa paghihiwa ng gulay nang bigla kong maramdaman na may lumapit sa likod ko. Kanina ka pa dyan? Tanong ni Clark. Napalingon ako sa kanya. Hindi naman, kakasimula ko pa lang. Tiningnan niya ang ginagawa ko saka lumapit pa ng konti. Pwede namang ipagawa sa kanila yan. May cook naman dito. Alam kong pagod ka na rin sa pag-aasikaso ng mga kapatid mo. Umiling ako. Okay lang. Gusto ko naman yung ginagawa ko Hindi na siya sumagot pero inabot niya ang kutsilyo sa kamay ko at dahan-dahang kinuha. Sandali, ako na. Sabi niya. Kumunot ang noo ko. Kaya ko naman. Alam ko, pero gusto kong tulungan ka dahil ang dami mong hihiwain at alam kong mapapagod ka dyan. Napahinto ako sandali. Ikaw ang galing sa trabaho. Ikaw kayang mas pagod. Sanay na ako at hindi naman ako masyadong pagod ngayon. Nakatingin ako sa kanya habang naghihiwa at hindi ko maiwasang mapangiti ng bahagya dahil hindi ko inaasahan na darating sa punto na may lalaking gagawa ng ganito para sa akin ng kusa. Habang lumilipas sa mga araw, mas nagiging magaan ang pakiramdam ko sa bahay. Hindi na ako naiilang sa paligid. Hindi na rin ako laging nagdadalawang isip sa bawat kilos ko. Parang unti-unting nagiging normal ang lahat. At kasabay nun, dumating ang araw na pinakahihintay ko. Ang pagbabalik ko sa pag-aaral bilang isang grade 12 student. Isang bagay na halos akala ko hindi ko na mararanasan. Ayos ka lang? Tanong ni Clark habang nasa kotse kami, papunta sa school. Tumango ako. Medyo kinakabahan lang. Normal lang yan. Mag-enjoy ka mamaya sa school mo. Napatingin ako sa kanya at napangiti. Salamat. Pagdating sa school, bumaba ako ng sasakyan at bago ko pa maisarang pinto, nagsalita siya ulit. Mamaya, susunduin kita. Okay, sige. Pero kapag pagod ka na, kaya ko namang mag-commute. Basta, susunduin kita pagkatapos ng klase mo. Sa loob ng classroom, napangiti ako. Dahil sa wakas nakapag-aral na ulit ako. Hi classmate, ako si Trisha.
Sabi niya habang nakangiti. Ako naman si Angelica. Nice to meet you. Humagikik siya. Yes, dito ka na sa tabi ko para may kadaldalan ako. Natawa na lang ako saka naupo sa tabi niya. Makalipas ang 1 linggo, naging okay naman ang pakikitungo ng mga kaklase ko sa akin. Pero hindi ko maiwasang mapansin na curious sila sa buhay ko. Lalo na itong si Trisha na lagi akong nakikitang bumababa sa mamahaling sasakyan. Sino yung laging nagsusundo sa'yo? Ang mahal ng sasakyan niya. Tanong ni Trisha. Asawa ko. Simpleng sagot ko. Nanlaki ang mata niya. Ha? Asawa? Ilang taon ka na ba? 20. Pero magte-21 na ako this year. Grabe. Sabi niya sabay lapit. Anong pangalan? Clark. Ang gwapo niya. Halos pabulong pero gigil na sabi niya. Pangalan pa lang tunog gwapo na't mayaman. Dagdag pa niya. Napatawa ko ng mahina. Kung ako yan, girl, hindi ako makakapag-aral kakaisip sa kanya. Ang gwapo ng asawa mo eh. Ang swerte mo, girl. Hindi ko mapigilang mapangiti, lalo na't kinikilig na naman ako. Ilang linggo nang nagdaan, at bago ko pa namalayan ay tapos na ang klase. Habang nag-aayos ako ng gamit, hindi ko naisip na may naghihintay sa labas. Paglabas ko ng gate, agad kong nakita ang sasakyan ni Clark na naghihintay sa akin. Nakasandal siya sa kotse. Ang gwapo niyang tingnan doon. Agad akong lumapit at saka niyakap siya. Sa gilid ng mata ko, nakita ko si Marla. Ang kaklasikong maganda at sexy. Isa siyang model at yun ang pinagkakakitaan niya. Nakaraan ko lang napansin na palagi siyang naghihintay sa asawa ko para sunduin ako. Pasimple kong kinuyom ang kamao ko dahil may issue si Marla na nangaagaw dati ng asawa. Lumipas sa mga araw na halos hindi ko na napapansin ang bilis ng oras dahil naging sunod-sunod ang gawain ko sa school at sa bahay. Kasabay noon ay ang unti-unting pagbabago ng pakiramdam ko tuwing kasama ko si Clark. Napagtanto kong mahal ko na talaga ang asawa ko. Isang gabi, medyo inabot na ako ng alanganin sa school dahil may ipinagawa ang teacher namin. Kaya't nagpaalam ako na uuwi na lang akong mag-isa dahil alam ko namang may duty pa si Clark at ayoko siyang abalahin. Sanay naman ako mag-commute kaya't hindi ko na yun pinroblema. Habang naglalakad ako pa uwi, hawak ko ang bag at iniisip ang mga gagawin ko pagdating sa bahay. Sa hindi kalayuan, napansin kong sasakyan ni Clark sa labas ng bahay niya. Napahinto ako sandali at mas tiningnan ko pa. Kasabay ng pagsalubong ng kilay ko. Hindi ba dapat nasa ospital siya? Dahan-dahan akong lumapit pero hindi pa ako tuluyang nagpapakita. Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko siya. At hindi lang siyang nandun. May kasama siyang babae. Matangkad at magandang babae. Nakaharap siya kay Clark. Masyadong malapit para maging normal lang na usapan. Biglang may kung anong sumikip sa dibdib ko. Hindi ko agad naintindihan kung ano yon. Pero sa tingin ko, nasasaktan ako sa nakikita ko. Hanggang sa makita ko kung papaanong lumapit pang babae kay Clark. Halos dikit na sa kanya habang may sinasabi. At may bahagyang paghawak pa sa braso niya. Parang may kumulo sa loob ko. Sino siya? At bakit ganun siya kung umasta? Ano ba naman, Clark? Sabi ng babae sa malambing na boses. Ang tagal na rin kitang hindi nakikita. Kahit saglit lang, hindi mo ba ako kayang pagbigyan? Natigilan ako. Hindi ko nagustuhan ang sinabi ng babae. Marla, sagot ni Clark sa malamig na boses. Tumigil ka na. Napansin kong pagkagulat sa mata ng babae. Grabe ka naman. Sagot nito sabay tawa na parang walang pakialam. Dati hindi ka naman ganyan sa akin. Ngayon parang hindi mo na ako kilala. Mas lalo itong lumapit at bahagyang hinawakan pang dibdib ni Clark. Hindi mo ba ako namimiss? Dagdag pa nito. Doon ako napahigpit ang hawak sa bag ko. Gusto kong lumapit. Gusto kong hilahin ang buhok niya. Gusto kong sabihin na asawa ko si Clark. Pero hindi pa ako gumalaw. May kung anong pumipigil sa akin. At doon ko narinig ang sumunod na sinabi ni Clark. Alam ko kung anong pakay mo, kaya wag mo kong lapitan pa. Wika ni Clark sabay tulak sa babae palayo. Ha?
Sagot nito. Pilit na tumatawa. Ano ka ba? Nag-uusap lang naman tayo ah. Hindi ako tanga. Putol ni Clark. Matagal na kitang kilala, Marla. Alam ko kung kailan ka nagpapanggap at kung kailan ka may gustong gawing hindi maganda. Alam mo nang may asawa ko, di ba? Bakit papansin ka pa rin? Hanggang dito ka na lang ba talaga? Lalong nagiging mababa ang tingin ko sa'yo eh. Bumuka ang bibig ng babae pero walang salitang lumalabas sa bibig nito. Mahal kong asawa ko kaya kung pwede, wag ka na magpapakita pa sa akin. Dahil kapag nagalit sa akin ng asawa ko sa ginagawa mong ito, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Sisiguraduhin kong masisira ang buhay mo. Para akong napahinto sa paghinga. Hindi ko inaasahang maririnig ko yon mula kay Clark. Clark! Tila naiiyak na sabi ng babae. Lumayo ka na kung ayaw mong mapahiya. Ilang segundong binalot ng katahimikan ng paligid nila hanggang sa dahan-dahang umatras ang babae. Kitang-kita sa mukha nito ang hiya at inis. Fine! Sabi nito habang inaayos ang sarili. Hindi ka na pala katulad ng dati. Hindi na sumagot si Clark at ilang segundo lang tuluyan na umalis ang babae. Nanatili akong nakatayo sa gilid at hindi pa rin makagalaw. Pero gumaan ang pakiramdam ko. Dahan-dahan akong lumabas mula sa kinatatayuan ko. Napansin agad ako ni Clark. Angelica? Sabi niya na bahagyang nagulat. Lumapit ako sa kanya nang hindi nagsasalita. At bago pa siya nakapagtanong, niyakap ko siya ng mahigpit. Parang ayokong bumitaw. Sandali siyang natigilan pero gumanti siya ng yakap. Sino yung babaeng yun? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Babaeng baliw. Matagal nang may gusto sa akin pero wala naman akong pakialam sa kanya. Sumilay ang ngiti sa labi ko. Narinig kong sinabi mo na mahal mo ako. Pero sa ilang buwan nating nagsama bilang mag-asawa, hindi mo pa sinasabi sa akin na mahal mo ako. Sumeryoso ang mukha niya. Hindi ko kasi alam kung papaano at baka hindi ka agad maniwala sa akin dahil ilang buwan pa lang naman tayong mag-asawa. Pero gusto kong malaman mo na 1 buwan pa lang tayong kasal nun. Alam ko na sa sarili ko na mahal kita. Hindi ko lang magawang aminin ng diretsyo. Nagulat ako sa sinabi niya. At doon ko napagtanto kung bakit naging mas mabait pa siya sa akin at sa mga kapatid ko. Mas naging ma-effort sa lahat ng bagay. Huwag kang mag-alala. Mahal na rin kita. Kailan ko lang napagtanto kaya nga kanina parang gusto ko nang sabunutan ng malanding babae na yun eh. Nanlaki ang mga mata niya sabay hawak sa balikat ko. Talaga? Mahal mo na ako? Oo, Clark. Mahal na mahal kita. May sasabihin pa sana ako pero hindi na natuloy. Sinakop niya ng labi ko kaya't natawa na lang ako. Sa gabing yun, tuluyan na naming inamin sa isa't isang tunay naming nararamdaman. At walang kasing saya ang puso ko sa mga oras na yon. Mabilis lumipas sa mga taon na parang isang mahabang araw lamang na hindi ko namamalayang nagbago na palang lahat sa paligid ko. Kung dati, araw-araw kong iniisip kung paano kaming makakaraos, ngayon ay ibang klase ng iniisip ko. Kung paano ko palalaguin ang negosyo ko at kung papaano ko mas magiging maayos ang buhay na binuo namin ni Clark. Natapos ko na rin ang pag-aaral ko. Ang grade 12 student na dati ay hirap sa buhay, ngayon ay natapos ko ng pag-aaral ko. At hindi lang yun dahil sa sarili kong sipag, kung hindi dahil may taong naniwala sa akin at hindi ako pinabayaan sa bawat hakbang ko. Hindi pa nga rin ako makapaniwala minsan eh, kapag naiisip ko kung saan ako nagsimula at kung nasa na ako ngayon. Mas lalo akong natulala sa realidad ng hawak ko ng papeles ng sarili kong negosyo. Negosyo na ibinigay sa akin ni Clark. Hindi ko agad matanggap nung una dahil pakiramdam ko, hindi ko pa yun kaya. At baka hindi ko naman mapanindigan. Pero hindi niya ako pinilit at hindi rin niya ako minadali. Tinulungan niya lang ako. Itinuro ang mga dapat kong malaman at hinayaan akong matuto sa sarili kong paraan. Sigurado ka bang kaya ko to? Tanong ko sa kanya nung araw na yon habang hawak ko mga dokumento. Kaya mo. Hindi kita bibigyan yan kung hindi ko nakikita na kaya mo. Pero ang laki nito. Sabi ko na halatang nagdadalawang isip. Hindi mo kailangang maging perpekto agad. Matututo ka lang habang ginagawa mo.
At saka, hindi ba sinabi mo na matagal mo ng pangarap yan? Ang magkaroon ng sariling negosyo. Kaya bakit ka kakabahan? Napangiti ako ng malawak habang nakatitig sa kanya. Oo, love. At nagpapasalamat ako sa iyo dahil tinupad mo yon. You deserve it, love. Asawa mo ko. Kaya dapat lang na ibigay ko mga gusto mo. Dapat lang na maging masaya ka. Yun naman kasi ang gusto ko. Ang mapasayang asawa ko. Humagighik ako at hinalikan sa labi si Clark. Wala na akong nasabi sa pagiging mabuti niyang asawa. Sa loob ng ilang taon naming pagsasama, ni minsan hindi siya nagbago. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti kong natututunan kung papaanong patakbuhin ang negosyo ko, kung papaano makipag-usap sa mga tao at kung papaanong magdesisyon para sa sarili ko. Hindi madali dahil may mga pagkakamali ako. May mga araw na gusto ko nalang sumuko. Pero sa bawat pagkakataon na naiisip kong pangarap ko ito noon, mas lalo akong nagkakaroon ng lakas. Ngayon, nakatayo ako sa loob ng sarili kong opisina. Nakatingin sa mga taong nagtatrabaho para sa akin. At hindi ko maiwasang mapangiti dahil dati, iniisip ko lang to. Pinapangarap ko lang. At ngayon ay totoo na. Ma'am, okay na po yung report. Sabi ng isa sa staff ko. Ilapag mo na lang dyan, titingnan ko. Sagot ko. Minsan hindi pa rin ako sanay na tinatawag akong ma'am. Pero unti-unti ko na rin tinatanggap. Pagkatapos ng trabaho, umuwi ako sa bahay. Pagpasok ko pa lang, agad akong sinalubong nila Ann at Ben. Ate, umuwi ka na rin! Sigaw ni Ben habang tumatakbo papunta sa akin. Ngumiti ako't niyakap siya. Oo, miss niyo na ba ako? Oo naman po. Sagot niya. Si Anna naman, ngumiti lang pero lumapit din at yumakap. Si Jake, tulad ng dati ay tahimik lang pero tumango sa akin bilang bate. Hindi ko maiwasang mapangiti habang tinitingnan sila dahil sa bawat araw na lumilipas. Mas lalo kong nakikita kung papaano silang nagbago. Hindi na sila yung mga batang takot at gutom. Kung hindi mga batang may pangarap at direksyon. At sa tuwing naiisip ko kung saan kami nagsimula, hindi ko maiwasang mapatingin sa taong dahilan kung bakit kami naririto ngayon. At iyon ay walang iba kung hindi si Clark. Habang kumakain kami isang gabi, napag-usapan namin ang balita tungkol kila mama at papa. May nangyari na naman daw sa kulungan, sabi ni Jake habang nagbabasa ng balita sa phone niya. Napahinto ako sandali. Ano? Na naman? Nakipag-away daw si papa, sagot niya. At si mama naman, nadamay. Napabuntong hininga ko. Hindi na ako nagulat. Hindi na ako nasaktan katulad ng dati. Ilang beses na naming narinig yun. Parang buwan-buwan na lang. Simula nang makulong sila, pati sa kulungan wala silang ginagawang maganda. Kaya naisip kong mukhang ayaw na talaga nilang magbago. Mukhang ganung buhay na talagang gusto nila. Hindi na talaga sila magbabago. Sabi ko habang nakatingin sa plato ko. Tahimik lang si Clark sa tabi ko pero nararamdaman ko ang paghawak niya sa kamay ko. At sa simpleng gesture na yon, alam kong naiintindihan niya ako. Kahit hindi ako magsalita pa. Tama lang na nandun sila. Dagdag ko. Mas mabuti na yun kesa may masaktan pa silang iba. Walang sumagot pero alam kong pareho kami ng iniisip. Hindi lahat nabibigyan ng second chance. At hindi lahat pinipiling magbago. Lumipas pa ang isang taon at naging mas maayos pang lahat sa buhay namin. Tuloy ang negosyo ko. Maayos ang pag-aaral ng mga kapatid ko. At si Clark, patuloy pa rin sa trabaho niya bilang doktor. Kasabay nito ang pagkakaroon namin ng munting anghel. Talaga? Yes! Sa wakas, magiging tatay na rin ako. Sa wakas! Salamat, love! Masayang-masaya niyang sabi sabay buhat sa akin. Tuwang-tuwa ako habang nakakapit sa kanyang leeg. Buhat-buhat niya ako habang umiikot. Sa wakas tuluyan ang nabuo ang pamilya namin. At bilang magulang, hinding-hindi ko ipararanas anak ko ang mga naranasan ko noon. Magiging mabuting magulang tayo sa anak natin. Ipinapangako ko yan. Malambing kong sabi sa kanya, sabay haplos ng kanyang muka. Oo naman. Hindi ko lang basta ibibigay ang pangangailangan ng anak natin. Didisiplinahin natin siya sa tamang paraan at palalakihin ng mabait. Naluluha akong nakatitig sa kanya.
Salamat sa lahat, love. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa mundo kong madilim. No, love. Ikaw ang gumawa nun. Aanhin ko pang yamang meron ako kung hindi ka naman dumating sa buhay ko. At patuloy na mamahalin ka hanggang dulo. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi nagsisimula sa kilig, kung hindi sa respeto at malasakit. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa estado ng buhay, kung hindi sa puso at sa pagpili niyang gawin ng tama. Ang sakripisyo para sa pamilya ay maaaring magbukas ng bagong pagkakataon at mas maayos na kinabukasan. At sa huli, ang tamang tao, hindi ka bibilhin o gagamitin kung hindi tutulungan kang buuin ang sarili mo. Wakas!